Siksik sa aktibidad ang naging linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama dyan ang kanyang pangunguna sa groundbreaking ceremony ng isang 5 palapag na gusali sa pamantasan ng lungsod ng Maynila at panunumpa ng mga bagong promote na mga guro. Ang buong linggong aktibidad ng Pangulo, balikan natin sa ulat ni Kenneth Pasyente. Muling umarangkada ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggo matapos gumaling sa diverticulitis. Lunes, malugod na tinanggap ng Pangulo ang President at CEO ng Mitsubishi Corporation at natalakay ang patuloy na pakikipagtulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor upang pasiglahin ang pamumuhunan, magtayo ng makabagong infrastruktura at suportahan ang pangmatagalang paglago ng bansa. Nanguna rin siya sa pulong hinggil sa paghahanda ng Pilipinas bilang chairman ng ASEAN 2026. Tinalakay sa pulong ang mga konkretong hakbang na makalilikha ng trabaho, susuporta sa maliliit na negosyo, pagpapahusay ng serbisyong digital at magpapatibay sa mga programang nakasentro sa mamamayan upang matiyak ang isang ASEAN chairship na may malinaw na benepisyo para sa mga Pilipino at sa buong rehiyon. Huwebes, inilunsad ang TESDA Skills Passport mobile app sa pangunguna ng Pangulo. Ito ay plataporma na dinisenyo upang pag-isahin sa isang app ang mga training record, sertipikasyon at pagpapadali ng paghahanap ng trabaho. Layo ng inisyatibang ito na gawing mas madali ang access, malinaw at bukas sa publiko ang skills development habang nakaangkla sa makabagong teknolohiya. Tampok sa app ang gabay mula training hanggang trabaho. Dito pwedeng i-post ng TESDA graduate ang profile certificates at trainings para madaling makita ng mga employer sa loob o labas ng bansa. Makakakita rin ng direct access sa TESDA online programs at mga libreng courses, pati na rin sa mga scholarship opportunities na pwedeng i-apply mismo sa app. Pinangunahan din ng Pangulo ang Philippine Telecommunications Summit 2026 kung saan binigyang diin niya ang papel ng digital connectivity sa pag-unlad ng bansa. Ayon sa kanya, ang kaunlaran ay hindi lamang nasusukat sa bilis ng internet kundi sa pagkakataong na ibibigay sa bawat Pilipino na umasenso at guminhawa ang buhay. Ipinaliwanag din ng Pangulo na layunin ng pamahalaan na mabigyan ng pagkakataong kumonekta, matuto, magtrabaho at umunlad ang bawat Pilipino saan man sila naroroon. Biyernes, mismong ang punong ehekutibo ang nanguna sa groundbreaking ceremony ng pamantasan ng lungsod ng Maynila College of Allied Health Sciences Building. Isa itong 5-story building na layuning makapagbigay ng state-of-the-art College of Medicine na magtatampok ng makabagong classroom, laboratorio, simulation rooms at research facilities. Ayon sa Presidente, magbibigay ang bagong pasilidad ng pagkakataon sa kabataang Pilipino na mag-aral ng medisina at allied health sciences na huhubog hindi lamang sa kanilang kakayahan kundi pati na rin sa karakter ng mga susunod na profesional sa kalusugan. Binigyang diin din ito ang pangako ng administrasyon na palawakin ang akses sa dekalidad na edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Kinilala naman ng Pangulo ang dedikasyon ng mga guro at school heads ng DepEd-NCR sa pamamagitan ng pagdalo sa oath-taking ng nasa 2,915 na na-promote. Binigyang diin niya ang malaking responsibilidad ng mga guro mula sa pagtuturo sa silid-aralan hanggang sa paghahanda ng leksyon, pagbabantay sa progreso ng mga estudyante at pagbibigay gabay ng may malasakit. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang papel ng mga guro sa paghubog ng kabataan at sa pambansang kaunlaran. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.